Iba't ibang gimmick sa pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections ibinida ng mga kandidato. Samantala, pinaalalahan na naman ng mga ito na dapat raw maging gender sensitive sa paggamit ng campaign jingles upang hindi madiskwalipika. Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, ilang araw bagong nakatakdang Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Walang patid ang pangangampanya ng mga kandidato. Bit-bit ang makukulay na karatula, malalakas na ugong ng tambol at nagbabahay-bahay para ipakilala ang kani-kanilang plataforma. Ngunit sa likod ng mga kanya-kanyang gimmick na ito ng mga kandidato, patuloy na nagpapaalala ang Commission on Elections na sundin pa rin ang itinakdang guidelines para hindi madiskwalipika. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, hindi naman ipinagbabawal ang gimmick sa pag-iikot sa bawat barangay. Paalala lamang ni Chairman Garcia na dapat ang paggamit ng mga campaign jingles upang manghikayat ng tao ay hindi dapat naglalaman ng kabastusan. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hindi po, pero siyempre, number one requirement kasi natin dapat gender sensitive. Ibig sabihin, may narinig kasi tayo dyan sa may bandang Nueva Ecija na sa ating palagay, kahit pa sabihin mong berde na yung utak, napakahirap po kasi maririnig yan ng mga kabataan, ng mga bata. Akala siguro ng mga bata, tama lamang yung gano'n, maaaring maganda ang tugtog, ang tunog, o kahit na medyo nakatago doon sa mga pananalitang ginagamit, sa lyrics ika nga. Pero pagka pinagsama-sama mo ang kabuuan, alam mo na medyo may pinapatungkulan, na medyo kabastusan at hindi kagagandahan, lalo na patungkol sa kabilang o sa ibang kasarian. Ating napakinggan ang bahagi ng payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Batay sa huling datos ng Commission on Elections, ang Anti-EPAL Task Force ng ahensya ay nakapag-file na ng petition for disqualification laban sa 16 na kandidato na lumabagyan sa premature campaigning. Samantala, mahigit 200 ang napadalhan ng show cause orders dahil yan sa illegal na pangangampanya. Karamihan dito ay mula sa Quezon City, Parañaque City, Sampaloc, Manila, Navotas, Pasay City, Caloocan City, sa lalawigan ng Bulacan, Tarlac, Cavite, Davao, Laguna, Cebu, Leyte, Ozamis City, Misamis Occidental at Pampanga. Karamihan sa mga posisyon na napadalhan ng show cause orders ay Sangguniang Kabataan Kagawad at miyembro ng Sangguniang Barangay. Gayunpaman, patuloy ang paalala ng Commission on Elections sa mga tumatakbong kandidato na maging maingat dahil kahit ikaw ay dineklara ng nanalo, ay maaari pa rin silang madalhan ng matanggal sa kanilang posisyon kung sila'y napatunayang may nilabag sa itinakdang guidelines. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!